Nais namang mabawi ni Ma'am Chay, dito ang kanyang tunay na pangalan, mula Antipolo City, Rizal, ang pinuhunang pera sa pinasukang online investment na bigla na lang umanong naglaho. Para sa detalye po, sa kabilang linya po, si Ma'am Chay. Go ahead po, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po si Chay. Tawag niyo lang po sa pangalan Chay. Ang inireklam ko pong pangalan ng kumpanya ay Speed Mind Company. Okay po. Ang CEO at ang founder po nito ay si Mr. Mark Angelo Puyat Kina. So dito po sa Speed Mind, hindi ko alam kung matatawag na produkto po siya kasi ang sinasabi po niya, ito po ay siya po ang nagki-crypto mining. Yeah. Yun ang kanyang sinasabi. So gabi-gabi, alas 7 o kaya alas 8, nagla-live po siya sa Facebook. So nakikita mo itsura niya, yung pinapaliwanag niya kung paano kakikita. So nung mga una, ang ginawa ko po, nag-start ako nag-invest February 17, itong taon na to, 2025. Sinubukan ko lang po yung 500. So, kasi base dun sa kanya, itong mga produkto niya na rig miner, kikita ka ng mga ilang porsyento. Katulad po pag yung unang produkto is quick miner, so kikita ka ng 50%. Parang nagpo-promo siya, pa iba-iba po siya ng porsyento eh. So, quick miner, profit in 3 days, kikita ka ng 50% yung investment mo. Pag itinaya mo siya sa Swift miner, kikita yung investment mo ng 125% in 5 days. Pag itinaya mo yung pera mo sa Rapid Miner, kikita naman siya ng 300% profit in 10 days. At yung pinakamalakas po, yung mataas, is Flash Miner, na kapag dito mo itinaya ang pera mo, kikita ka ng 500% sa loob lamang po ng 15 days. So, ganun. Marami talagang nainganyo. Lalo na po nung pinasukan na po niya ng maraming paraffol, katulad ng mga iPhone 13, 14, iPhone 16, papamigay siya. At nagparaffol din po siya ng mga package tour. Tour papuntang Boracay, Palawan, tsaka Hong Kong, Disneyland. At ang pinakamalakas na po nitong huli, bago na po siya naglaho, mga branded cars na po, Honda. So magsimula sa Honda Raze, Hilux, Fortuner, tapos pati mga Honda Supra, Grandia, pinaparaffle na po niya. Ang mechanics dyan, magtaya ka ng 5,000, so kada 1,000 itataya mo, pasok ka sa raffle entry ng mga kotse. Ayun. So, maraming nainganyo. Pero nung sa kotse na po, kasi ang payout ko po dapat, by the way po, ang na-invest ko lahat is nasa more or less 30. Pero kung isasama mo yung maturity date niya, kasi may mga days nga po, gaya po yung nabanggit ko kanina, papalo po siya ng mga 60 to 70,000. Kasama na po yung maturity nun. Ngayon, dun sa mga, nakutuban na ako kasi, nung pakotse, lalo yung unang nanalo naman ng kotse, syempre, parang tsaka yung mga patour niya sa Boracay tsaka Palawan, parang wala namang update kung talagang nakuha nila yung panalo nila. So, simula na hindi na po ako tumaya nun. Tapos nitong April 7 po, nung nakarang Monday yun nag-live pa po siya. Tapos, bandang huli ng live, tinapos ko po yon, yung live niya na yon. Bandang huli ng live niya, sabi niya, abangan daw bukas. So, nagre-refer siya sa April 8, kasi April 7 ng gabi yung live niya. Abangan daw bukas, which is referring to April 8, may magandang pasabog daw siya, sabi niya. So, mismo may magandang paraffle na naman siya, yung gano'n. So, ito na, nung April 7 pa rin po nung pagkatapos ng live, mga alas 11, yun na, meron na pong tumawag nag-message sa akin sa Messenger, sinabing, tignan mo yung Messenger mo, isa-isa na tayong tinatanggal. So, kumbaga, nire-remove nila yung mga members sa Messenger, tapos nawala na rin yung Facebook page nung Mark Kina, yung CEO and founder ng SpeedMind. So, doon na nag-start na, tumakbo na. Yun na yun.
Ma'am Chay, ito po ay dalawa, no? Yung una is crypto mining. Yung sinasabi mo, yung may package, di ba? Yung may Hindi, porsyento. ano siya, parang ang sinasabi niya is, ang ginagawa dito sa rig miners na to, yun yung produkto is, parang crypto mining Yes, yung yes. papasukan naming invest. Cryptocurrency. Oo. Yun. So yan yung una. Tapos yung pangalawa is may sinasabi kang tumataya? Yon? Oo. Kasi yun na po yun yung rig miner na pipili ka dun sa 4 na produkto niya na kapag tumaya ka naglagay ka ng 500 o ilang thousands, kasi hanggang 1 million yan pwede kang maglagay eh. So ito po Yung ay parang pinapakuan ng malaki ng- hindi, just to clarify, hindi naman po to yung online sugal. Hindi po to sugal. Okay. So tawag mo doon is raffle. O May parang raffle, pang-engganyo niya po yung May raffle po, tama po. raffle. Ayun. May pa-raffle siya para magbigay ka ng 5,000. Sa kada 5,000 na perang i-invest mo, entitled ka sa 1 raffle entry Yes. na pakotse. Okay. Ma'am Chay, Chance kang manalo. oo, sa side nyo naman, and mayroon ba kayong, kumbaga, hindi nyo na naisip magpa-verify sa DTI kung itong Legit. business niya is legit? May nilabas siyang DTI, kaya lang, naka-screenshot ko siya, kaya lang hindi ko naman alam kung Yes. legit yung DTI o peke. Pero Ma'am Chay, may alam po kayo sa cryptocurrency? Wala po eh, kasi naaya rin po ako dito, tsaka nahiya rin ako. Kasi marami May pong platform yan. Meron po tayo tinatawag ng mga Binance, may mga tinatawag pa tayong iba't ibang avenue para ma-encash yung sa cryptocurrency. Wala po akong alam sa So ganyan. yun lang po ang ginamit niya, no? Paano niyo po nakilala si Mark Angelo Puyat, Kina? May nag-invite kasi ang parang sa ngayon ako naliliwanagan kasi yung itong speed mine na to, bago ka makasali, meron siyang tinatawag na MOP o tinatawag na mode of payment na may inassign siyang mga tao doon na siya ang tatanggap ng pera mo. So through bank kami. Ang pera namin maaring dumaan sa GCash, papunta sa kanya o sa mga taong ina-assign niya na, kasi iba-iba yung pangalan ng GCash Tama. na taong ginagamit niya. O kaya GoTime Bank. O tapos yung iba, Paymaya o kung ano pa, no? marami ganun po. Marami siyang, Ma'am Chay, ano pong nakita niyo na po ba tong taong to? ano po, bukod sa, Nakaharap niyo na. hindi po. Pero kaya kami lalong nainganyo, sir, kasi yung unang paraffle niya ng iPhone 12, iPhone 13 na nanood ako, yung Mr. Rolly V. Aguilar, yung first winner niya, minute niya sa Okada. Tapos nag-live siya noon. No? So, nag-meet si Sir Mark Kina, tsaka yung first winner ng iPhone na si Rolly V. Aguilar. Tapos, nag-live siya, naghikayat yung mga team leader. Kasi may team leader din po yan eh. Sobrang dami po namin talaga na nag-invest dito. So, isa ako sa mga nakapanood ng live nung hapon na yon na nasa Okada sila. Nilibre niya ng lunch yung first winner ng iPhone. So, Okay, Ma'am Chay, putuloy ko muna po kayo saglit para mas malalo namin kayong matulungan. So, sa inyo pong nirereklamo, nakatutok sa kabilang linya ang ating resource person. Ito po si Patrolman Riza Bal ng Cyber Investigator na matatagpuan sa Rizal Provincial Cyber Response Team. So, yan po sa probinsya ng Rizal. Patrolman Riza Bal. Hello, sir. Good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. At sa lahat po. Okay nun. Okay, go ahead, Riza, no? Sa iyong narinig, ano ang pwede nating kaso na pwedeng i-file ni Ma'am Chay? Bali, sir, sa ngayon po, sir, ang initial po na nakikita kong pwedeng i-file doon sa narereklamo po ni ma'am ay yung sa estapa po in relation po sa 10175 po. Pero mas maganda po sana, sir, na mag-visit po si Ma'am Chay dito po sa aming office, dito po sa Rizal Provincial Cyber Response Team, located po sa Cabrera Road, Barangay Dolores, Taytay, Rizal po, para po makita namin, mabasa po yung mga naging palitan po nila ng conversation. Tapos po, ma'am, pwede ko po malaman kung saan nyo po pinadala yung pera? Opo, may mga screenshot po ako noon.
At saka pwede ko naman pong makuha siya kasi pag GoTime Bank po ang gagamitin mo pag padala ng 5,000 papunta sa GoTime Bank ni Mr. Mark Angelo Quina, may mga transaction po siyang lumalabas. Ganon din po sa GCash po. Sige po, ma'am. Padala na lang po ako, ma'am, ng printout ng mga conversation at saka yung resibo po, ma'am, para po ma-filean po natin ng kaso po yung nirereklamo po ninyo. Opo. And kasi paano po yung mga MOP po niya na minsan ang ginagamit po hindi po siya pero may ginagamit po siyang mga tao na mode of payment na dun mo ipadadala para makataya ka. Ganun Okay, po. okay lang po, ma'am. Basta Iba-iba lang po ang mga ma'am, ang mga resibo kasi ang mangyayari po yan, ma'am, kahit hindi po siya ang nag-receive, kung sino po ang may-ari ng GCash number or bank account man po yan, ay mapapasama po siya sa pag-file ng case. Ma'am, paano po yung mga nabiktima na OFW? Saan po sila pwedeng maisama sa reklamo? Kasi marami pong matanda rito. Bukod sa OFW, maraming matatanda na senior na po na hindi rin nila alam saan sila yung lalapit. Kaya ako lang po nauna talaga, pero marami pa po. 138 po kami na nasa listahan po. Yes, ma'am. Pwede po, ma'am, na kung kaya nyo po makuha ang mga complete details, contact number po, para po may refer namin sila sa malapit na cybercrime kung saan po sila nasasakop, ma'am. Okay Pero po. Salamat OFW, po. sir. Paano daw, Risa? OFW OFW. OFW. Yes po, sir. Pag OFW po, sir, ang client, sir, pwede po silang magpagawa ng special power of attorney para po i-process ang complaint po nila, sir. Oo. So, So, pwede yun sa mga kamag-anak niya, sir. Kamag-anak nila. Bigyan nila ng special power of attorney. And then kung saan nakatira yung kamag-anak na bibigyan nila ng special power of attorney, doon sila lalapit sa mas malapit na istasyon ng ACG. Yes po. Okay po. Ayun. So, yun lamang po ang sa akin na at least may pupuntahan po na kung saan ipipresent yung mga evidence po. Yes po. Tapos yung mga dadalhin, Ma'am Chay. Opo, yung mga screenshot po ng transaction tsaka conversation po. Yes po. So, yun lang po, no? So, sir, ang may papayo lang natin, kasi syempre nakaka-engganyo kasi yung mga prices, yung lahat ng mga Ayun nga, sinasabi. talaga. Kaya po talaga madaming na-engganyo, daming sumasali. Pero, di ba, sir, ang pinakamagandang suggestion po siguro, sir, wag na lang po tayong sumali sa mga sugal, sa mga ganyan, dahil for sure naman na, sir, panghikayat lang nila na mananalo ka, pero sigurado naman, sir, na napakadali niyan yung matalo din sila. Kasi sugal po yan. So, lalo na po yung mga prices nila na if it is too good to be true, di ba? Ay, hindi po yun talaga true. It's not true. kasi kanyan mag-appeal yan sa ating emotions, ano? Talagang sasabihin pa sa inyo at tutulungan ka namin magkaroon ng financial freedom. Mapupuntahan mo na yung hindi mo mapupuntahan dati. Aaral mo lahat ng iyong kapatid, mga ganyan, ano? So sa'yo naman talaga, mangangarap ka din. Pero yun na nga, let's be condemned. May tinatawag dyan na financial literacy, ano? Ibig sabihin, pag ang mga returns is sumusobra sa, sabihin na natin, pag sa negosyo kasi, yan, 20% per year yan, ha? Yan ang baseline dyan. Pag sumobra sa 20% per year, ang sinasabing negosyo nila, at pa yung guaranteed return, sir, yung walang talo, yun. Walang ganun pong negosyo. Na walang talo. Walang talo, na walang sinasabing ganyan, basta guaranteed, meron kang makukuha. Yun po ay sigurado kayo sa tinagal ko nang nabuhay sa mundo at sa inyo po ay ako'y na-scam na rin nung ako'y tinyente, di ba? Hindi, wala man tayong alam nun, di ba? Hindi natin alam ang At laro bago pa yung mga ganyan, sir, yung mga ng pera, yes, no? sir. So, ganun pala yun. Ngayon, naaral ko na ganun pala. Pag sumobra ng 20% ang isang negosyo, medyo mag-alanganin ka na. Either may illegal na ginagawa yan o malapit nang mawala. Malapit na Ganun po. magsara. Yes. Oh, Ma'am Chay, so bago ka namin bitawan sa kabilang linya, baka may mensahe po kayo sa nirereklamo ninyo, ano? Pati rin sa ating mga kasambahay nating baka may mensahe rin kayo sa kapwa nating mga kasambahay na mahilig din mag-invest online. Ma'am Chay, go ahead.
para po kay Mark Angelo Quina, yung CEO at founder ng Speedmind, may magulang ka rin po, kapatid, pamilya. Sana naisip mo yung mga niloko mo na tinakbo mo yung pera ng ganun lang kasi yung ibang senior citizen, pambili na nila ng gamot yon po. Ako siguro, nilalaban ko rito, mabawi man o hindi yung pera ko, managot na lang po kayo para hindi na po kayo makabiktima pa ng iba. Yun po. Tsaka sa mga iba po dyan na, kasi first time ko rin maka-invest sa ganito, ex-OFW po kasi ako may iba kasi nasa shock pa sa amin. So medyo tulala pa sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Ako na lang po munang naglakas loob na gumawa nito. At yun po, siguro leksyon na rin po para sa atin lahat ito na sumali dito. Ma'am Chay, may pahabol na tanong lang po ako. Kailan niyo po huling nakausap itong si Mark? April 7, live po. Nanood po kami ng live niya. Bago lang niyang wala. Anyway po, Ma'am Chay, at sa lahat po ng mga nakikinig, po, sinubukan po uli na kontakin ng ating Action Center itong si Mark. Pero hindi po ito tumagon, hindi po nag-reply. Tinatawagan po ng Action Center, wala pong pagtugon. So para po kay Mr. Mark Angelo Puyat Quina, ang CEO founder ng Speedmind, bukas po ang ating Action Center 24/7 para naman po maipaliwanag niyo po ang inyong panig. Yun. Salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Thank you po. At ganoon din sir sa ating resource person sir. Oo, si Patrolman Risa Baal, the cyber investigator ng Rizal Provincial Cyber Response Team. Maraming salamat sa pag-asista. Sana'y matulungan mo sila. At pa-provide Ayun, pagkatapos po nito, yung sinasabi po natin, mag-provide po kayo ng after activity report. Please provide us yung mga action videos and photos ng resulta nitong investigasyon nito. Yes po, sir.